Huwag ka mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Bay, napakalaking bahagi ng Pilipinas to, Sen. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Ito po, Sen, desisyon na po niya ito, ha? Desisyon niya ito. Okay. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona versus Ermita. Okay. No. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok po ng ibang kaya bansa, ayaw nilang makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito eh. Hindi naman makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin nyo. Hindi, sinabi na may Etin mo, dahil nga sa sinabi ni Ping Lacson na sinabi niya na geopolitics, ang pagkuha ng impormasyon sa mga traidor, bla bla bla. Gumawa rin ng pagpapahayag. Itong Justice Carpio, sinabi niya, I intend to revise. Sabi niya, sana ma-revise natin ang Foreign Service Act sa DZBB. Interview siya. Ha? Para daw malaman, baka may mga Pilipino na nagsisilbi na foreign agents at binabayaran ng China. Nasabi na nga natin ng isang araw, nakalimutan niya, yung anak niya nagtuturo sa University of Beijing. So nagsama-sama sila. Nakikita mo, magdidikit-dikit sa isang larawan na sila magkakasama. Basahin mo yung dyaryo ngayon. Yung isang manunulat sa, hindi ko alam kung Inquirer yun o Ambet Ocampo. Isang malapad na dyaryo na lang po. Isang malapad na dyaryo, binabanggit na naman niya yung mga naunang mga mapa na pinagsasaligan ni Justice Carpio na, ayan, sabi niya, hindi kagaya ni Marcoleta na pinamimigay niya. Sabi na naman niya. Iba, yung narrative nila, gumawa sila ng sariling narrative, sila-sila. At pagkatapos merong isang opisyal ng relihiyon. Hindi ko nababanggitin kung anong relihiyon, kung anong pangalan, kino-congratulate niya yung ginawang resolusyon ng mga dilawan sa House of Representatives. Gumawa ng resolusyon congratulating the gallantry, the valor, and the yung katapangan, kabayanihan ng mga nakatira sa KIG. Pahayag ng kanilang na gusto yata nila kung gawing persona non grata, parang ganyan. Nakita mo na kung ano yung kanilang ginagawa. Gumagawa na sila ng pelikula. Kaya si Commodore Tariela, gusto niya akong hilain papunta ron para hiyain nila ako, di ba? Nakikita nyo na kung ano yung kanilang gusto mangyari. Kailangan po malaman ninyo, mga kababayan, kung ano po ang buktot na hangarin ng mga tao sa likod ng gumagawa ng isang naratibo. Pero ang batayan po nito ay panlilin lang sa inyo, panliligaw, pandaraya sa sambayan ng Pilipino. Ayun.